So, napaka-importante kasi kahit ako, matagal na ako sa business. I've been in the business for the past 6 years. Pero every time na nagtitraining ko ako, itong NDO, ang lagi kong binabalik-balikan kasi parang nare-refresh ako. At the same time, pinapaalala sa akin paano ako nagsimula at ano yung reason ko ba't ako nagsimula. Okay, so kay Dick tsaka kay Kathleen tapos kay AJ, I'm really glad na tulungan talaga kayo na magpalaki ng grupo dito kasi I believe I can see your potential, lalong-lalo na sa mga lalaki. Napakaganda ng negosyo natin. Alam niyo naman mga networker, most of the successful networker is mga lalaki talaga, which is very proud kasi mga taga Bicol. Jerome, mga taga Bicol din sila kasi mga kababayan ko. I mean, of course, yung pinsan ko si Dico. Okay, so now let me share my screen. So okay, so ito, as I said, NDO siya, mabilisan lang siya. Maybe 30 to maximum 40 minutes lang tayo. Okay. So, kung ano kayo, kung medyo may mga gagawin kayo or may mga iniisip kayo, tanggalin nyo muna yan. Okay? Tanggalin nyo muna yan. Kasi itong orientation natin at is 30 minutes lang maximum 40 minutes. So, yung 30 minutes na to, I believe na ito, isa to sa mga talagang magiging entrance mo para talagang makuha yung success na gusto mo. Okay, so kung may mga mga problema, mga bills and everything, forget it. Ipukpok mo muna yan sa pader, okay? Yung anong yan, yung mga problema mo. Ilagay mo muna sa pader, diyan sa dingding mo or saan. Ipako mo muna, mamaya mo na hugutin. Okay? Okay ba tayo? Ayan. So, every day is a learning process. Ito yung NDO natin, New Distributor Orientation. Isa yan sa mga training ng Alliance in Motion Global and at the same time, ito yung kinakandak natin sa mga grupo natin. Of course, yung ground natin, please turn off your mobile. Huwag mo nang text. I-mute mo muna sila. I-mute mo muna sila kasi maingay. I-mute mo sila. Sige. Okay, good. Unahin na kita. Thank you, F0. Ayan, so i-mute ko muna kayo. Then, later on, i-unmute ko kayo para sa question and answer. Okay? So now, let me go through. Okay? So as I said, yung ground rule natin is of course, so kung may pen kayo, may ballpen or may sulatan diyan, pwede naman kayong magsulat. However, naka-record naman to. Pwede nating kunin sa YouTube channel ko. Okay? Of course, hindi kayo makapag-participate kasi hindi naman to crowd. But then again, as I said, focus muna tayo ngayon. Kasi 30 minutes na to, itong 30 minutes na to, ito yung, I can say, ito yung isa sa mga oras na hindi mo pagsisisihan. Okay? So now, lahat tayo gustong maging successful. Kaya ka nga nag-join sa AIM Global or kaya ka nag-join sa team natin. Kasi bakit? Somehow, nabuhay yung mga pangarap mo. Nung pre-presentan ka sa AIM, nung pinakita sa iyo yung kitaan sa AIM Global, nakita mo na, wow, totoo pala pwede rin pala or may pag-asa pa pala. Pwede rin palang mangarap. Kasi yung ibang tao or karamihan, nawawala na yung pangarap nila kasi syempre sa pagiging empleyado, alam naman natin sa lahat na being an employee, hindi mo talaga makukuha yung gusto mo. Okay, so nung napresentan ka sa AIM Global, wow, nabuhay lahat ng mga natutulog mong pangarap. Tama? Okay? So ngayon, meron tayong tinatawag na 3 keys to become successful. Okay? So, ano ba yon? Ano ba yung mga basic lang naman to, which is first yung knowledge. Sa knowledge, kailangan mo ng at least 10%. Ibig sabihin, sa business natin, kailangan may alam ka. Kasi nga sabi nga ni Erne Baron, lamang ang may alam. Tama? So, kailangan mo ng 10%. Paano ba yan? Kailangan pag-aralan mo yung negosyo. Dapat meron kang tinatawag na willingness na pag-aralan yung negosyo. Lahat naman ng information nasa internet na, nasa YouTube, Google, lahat. I-search mo lahat ng gusto mong malaman, malalaman mo. So, of course, hindi naman lahat, or ibig sabihin, hindi naman kailangan na lahat pag-aaralan mo. 10% lang ng knowledge, oh. Tama? So, hindi naman siya nakaka-stress kasi bakit?
hindi naman tayo kagaya ng ibang, parang for example, sa pag-aaral, kailangan i-memorize mo lahat para makapasa ka. Dito hindi. Konting idea lang, 10% lang sa business mo, sa company background, sa products, and then go ahead to the next level, which is hard work. Okay? So, kailangan na magkaroon ka rin, or kailangan pagsikapan mo rin to. 20% ng business mo para maging successful ka, kailangan mo ng hard work. Kahit saan naman parang sa trabaho mo ngayon, kung may work ka, hindi ka naman papasweldoin ng amo mo kung wala kang ginagawa. Tama? So, ganun din dito. Hindi ka kukomission kung wala kang ginagawa. So, kailangan may ginagawa ka. Kaya lang, ang different lang sa network marketing or compare mo sa pagiging empleyado or even compare mo yan sa mga traditional business. Let's say sa traditional business, para kang kumita, kailangan mo ng 100% na commitment or 100% na hard work, which is, of course, 20% lang dito sa business natin. Okay? And of course, sorry. Yes po. Hindi, okay lang. Sige. Wait lang ha. May may kumakatok. Wait lang guys ha, wait lang. Diyan pa kayo guys. Ayan. So, may kumatok eh. Hintayin ko hintayin natin si EJ. Naririnig niyo ako? Naririnig niyo? Okay, okay. Yes, apply. Sige, salamat. Sige, ituloy natin. Ayan, so ngayon, nasaan na ba ako? Okay. So, now, of course, sabi ko nga, kailangan mo talaga na pag-aralan or kailangan talaga meron ka tinatawag na hard work. 'Di ba? Sabi nga kailangan masipag ka. Okay? What else? After mo ng hard work or kailangan mo rin na may attitude ka. Of course, kailangan yung attitude mo dito is called GLLA. Ano ba 'yan? Good learning and listening attitude. Okay? So dapat mayroon kang tinatawag na good learning and listening attitude. Ano ba 'yan? Kailangan nagle-learn ka at nakikinig ka. Kasi parang sa akin, sa profession ko, kung ikaw engineer ka, tapos magpapagawa ako ng bahay, syempre sa iyo ako magko-consult. Tama? O kung let's say for example, doktor ka, may sakit ako or may sakit ka, wag ako pala. May sakit sila. Of course, doon tayo sa doktor magko-consult kasi sila yung may alam. Sa network marketing naman, kami yung mga nauna, kami yung mga at least I can say may alam na sa ganitong klaseng business. Dapat pakinggan natin kung sino yung mga tipong taong alam natin na may resulta na rin kahit papano. Or yes, upline attitude ang tawag nun. Okay? Kung mapapansin nyo guys, 10% lang yung knowledge, 20% lang yung hard work, ang taas ng attitude, which is 20%. Kaya kung mapapansin mo, hindi po ang pagyaman hindi kailangan sobrang dami mong alam. Okay? Kaya kung may mga kakilala kayo na mga cum laude, may kakilala kayo na sobrang tatalino, guys, hindi yan ang I can say way para yumaman ng isang tao.
Kasi 10% lang naman ng knowledge. Hard work. Okay. Kaya kung mapapansin mo, bakit maraming magsasaka ang sisipag pero ang hirap pa rin? Tama? Kasi bakit? Puro lang sila hard work. Hard work, wala silang skills. Wala din silang tinatawag na attitude, yung nakikinig or nagle-learn. Dapat working hard tayo, which is 20%. Most of them are dapat working smart, which is yung AIM Global or Alliance in Motion Global, work smart tayo. Okay? Smart move yung ginagawa natin. Bakit tayo magkakandara pa na magtrabaho na pwede naman tayong gumamit ng tinatawag na law of leverage? Di ba? Tinuro ko yan, yung law of leverage na namumultiply mo yung sarili mo using other people. Kaya nga tayo nagpapalaki. Tama? So we have to, this is one of the best thing, dapat matutunan mo yung gano'n na mag-leverage ka. Kasi pag nale-leverage ka, dun ka talaga yayaman, parang mga mayayaman. Bakit sila yung mayaman ng sobra? Natanong nyo na ba yan sa sarili nyo? Bakit ang mayayaman lalong yung mayaman? At ang mahirap lalong naghihirap? Kasi bakit? Ang formula ng mayayaman, gumagamit sila ng leverage. Tayo, ang ginagawa natin, single income. Okay? We work for money, while yung mayayaman, money are working for them. Okay? So, now, let's go back to attitude. Dapat pala dito sa business natin, kailangan part ng attitude mo, dapat maging positibo ka sa buhay lagi. Tama? So kung ikaw yung typong tao dati nung nag-join ka sa AIM Global, napaka-negative mo, ibig sabihin, lahat na lang ng pinapakita sa iyo sa mundo, lahat nini-negative mo, palitan mo na yan. Dapat ikaw yung tipo ng taong positive lagi yung iniisip mo. Pag may ulan, di magpasalamat ka, Lord. Thank you dahil at least umuulan. O maraming mga tuyong lupa o yung mga tuyong halaman na nadidiligan. Tama, yung iba, takot na takot or alam mo yun, hindi na lumalabas ng bahay dahil sa ulan. So, ibig sabihin, what I'm saying is dapat maging positibo ka lagi sa buhay. Okay? Dapat lagi kang positive sa lahat ng nangyayari. Of course, negative sa COVID dapat, pero dapat positive sa buhay. Okay? Dapat ganun tayo naglo-look forward tayo kasi the more nagiging positive ka, na-attract mo yung mga positibong tao. Pag positive kang tao, na-attract mo yung mga taong negosyante, yung negosyanteng mag-isip. Pero try mo pag negative kang tao, ang mga na-attract mong tao, mga negatibo rin. Yung mga loser, yung mga tipong taong alam mo yon, palainom, palasigarilyo, yung mga tipong taong mga walang pangarap sa buhay. Yun ang ma-attract mo pag negative kang tao. Tama? So, dapat positive lagi. Ano ba? Dapat you have to have the winning attitude. Ano ba yan? Dapat lagi mong iniisip sa sarili mo na winner ka na. Nag-AIM Global ka, you are one of the winner talaga. Kasi bakit? Maraming tao na gustong mag-join sa business natin pero they don't have money to join. Marami namang tao na naghahanap ng opportunity pero hindi nila makita yung aim. Ito pang matindi, hanggang namatay na lang yung tao, hindi pa nila nakita yung ganitong opportunity. So, ibig sabihin, you have to consider na kahit wala ka pang downline ngayon, wala pang nagjo-join sa'yo, you have to think na you are already a winner. Di ba? Lagi nga sinasabi yan sa mga motivational na nung lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo, bago ka lumabas sa sinapupunan ng nanay mo, marami kang kalaban na sperm ng tatay mo bago ka nakapasok sa sinapupunan ng nanay mo. Billions of cell ang kalaban mo. So ngayon, habang nandito ka na sa mundo, billion yung mga kalaban mo dun, pero ikaw yung nanalo. So do you think being here is talagang dapat isipin mo na winner ka na? Tama? So, think always that you are a winner. Pag wala pang nagjo-join sa'yo, pag walang nakikinig sa'yo, okay lang. Dapat iniisip mo sa sarili mo, okay lang. Kahit hindi siya mag-join kasi pinag-practicean ko lang siya. Tama? So, pag may mga taong nani-negative, okay lang. Kasi bakit? The more na nini-negative ka kasi ng tao, the more na nare-reject ka, the more na gumagaling ka. Tama? The more na maraming negative, the more mong napapractice paano sumagot ng tama. Okay? So, think always that you are a winner. What else? Always think that you are new. Dapat laging new blood lagi. Ano ba yung new blood? Parang, for example, pag bago ka sa isang kumpanya, let's say, for example, sa trabaho mong pinapasukan, new highly, i-hire ka ng company mo. Di ba yung first 3 months mo, ang sipag-sipag mo? Lahat, kahit kape, kahit yung boss mo, pagtitimplahan mo ng kape, kahit yung supervisor mo, oh, ma'am, akin na yan, ako na yan. Di ba sobrang excited ka pag bago ka?
Kasi new blood ang tawag nun. Okay? Sa business natin, paano bang maging new blood? Pag new blood attitude ka lagi dito, mas marami kang nai-invite. Mas marami kang napapa-join kasi alam mo yung eagerness mo, ang taas. O, isipin mo, yung unang araw na nag-join ka sa business natin, correct me if I'm wrong. I know I'm not wrong. Unang araw na nag-join ka dito, sobrang excited mo. Tama? Lahat ng mga kilala mo, naisip mo ng invited. Tapos habang tumatagal yung araw, wala kang nai-invite, parang hirap pala ng business na yan. Ang hirap pala ng AIM Global. Ayoko na nga. Tama? So nawawala tayo dun sa araw na ginol natin na mag-join, nawala tayo dun sa tipong yung vision natin, paano tayo or ano yung reason natin bakit tayo nag-start. So ngayon, ganun sa business natin. Ako, I've been in the business for the past 6 years, pero every day ng buhay ko parang feeling ko ngayon lang ako nag-join. Kaya hindi naman sa pagmamayabang, guys, at least every week may nagjo-join pa isa-isa sa akin. Ibig sabihin, ang direct mismo na ako yung nag-invite, isa every week. Okay? So ibig sabihin sa isang buwan, at least 4 yung napapa-join ko na ako mismo yung nag-invite. Kasi bakit? Feeling ko, kahapon lang ako nag-join. So, dapat lagi kang excited. Okay? Lagi mong isipin na ngayon ka lang nag-join. Huwag mong bilangin yung araw. Bilangin mo anong effort na ginagawa mo. Okay? So, next, bawal ang acne attitude. Ano ba yung acne na yan? Okay? Alam ko na yan attitude. Ayan, alam nyo na? Alam ko na yan. Okay? Pag ganun ka, ang tawag nun, pag acne ka masyado, pag marami kang alam, hindi ka na open matuto. Tama? Pero pag ikaw yung tipong empty your glass always. Parang sa baso. Itong baso na to, iniinom ko na to. Okay? Pag ito na puno, aapaw. Parang yung brain ganun din eh. Ibig sabihin, pag sobrang dami na ng alam natin, hindi na natin na-absorb yung mga new learnings. Tama? Kasi bakit? Feeling mo ang dami mong alam. Okay, for example, may nag-invite sa'yo, mas matanda sa'yo, ay mas bata sa'yo, feeling mo mas angat ka. No. Hindi nyo, alam nyo ba guys na ang isang tao, kahit sa bata, may alam ka na hindi ko alam, may alam ako na hindi mo alam. So, ibig sabihin, bata man matanda, mayroon kang alam na hindi alam ng iba. So dapat wag tayong magkaroon ng ganitong attitude kasi acne attitude, pride yan. Pride yan. Yan ang nag-i-stop para umasenso ang tao. Tama, sabi nga ang pride ginagamit lang yan panglaba. Okay? Pag kinain mo ang pride, mapopoison ka, magkakasakit ka. Ganon din dito. Ang pride sa tao, pag meron kang tinatawag na I know it already, hindi ka makaka-move forward. Dapat always humble down yourself sa mga taong may alam. Okay? Kasi, for example, ikaw nangangarap kang umasenso sa ganitong klaseng business. Dapat idol mo, mga mayayaman. Tama? Lahat ng mga idol mo, mayayaman. Pag-aralan mo anong ginagawa ng mayayaman. Okay, wag na tayong lumayo. Gusto mong maging successful sa network marketing, at least, mayroon dito nagwa 1 million, 500,000. Joel Galban na lang, sobrang lapit. Nag 200,000 pesos. You're truly, kahit papano naman, nagti 30,000 to 50,000 pesos naman ako per month. So, ibig sabihin, kung may ginugol ka sa sarili mo, let's say, for example, kung ang goal mo na let's say, bago ka ngayon, mag-goal ka muna ng 20,000 pesos per month. Okay? Mag-goal ka muna niyan. Kasi mayroon tinatawag na short term, mid term, and long term. Ang long term natin dito, at least nag-500,000 or 1 million tayo per month. Yung mid term, at least nag-100 or nag-200 per month. Yung short term, kayang-kaya mong kumita kahit bago ka ng 15,000 to 20,000 pesos per month. That is equivalent of your salary na sa buong buwan. Tama? Sa ganitong business, kayang-kaya mong kumita ng ganun kalaking pera. Nakita nyo yung structure nyo, na pag mayroon kang in-invite na isang tao, 2,500 agad ang kita mo. Diba, Jay? Tsaka Dick? Kasi bakit? Mayroon na kayong other lines. Okay? So, dapat kung talagang ang goal mo, nag-goal ka na kumita ng ganun, pag-aralan mo yung ginagawa ng mga top earners.
Okay? Marami dyan. Available naman lahat ng learnings eh. JLIM Project, sa atin, sa grupo natin, Joel Galvan, pwede mong tanungin, Lester Boisilio, yung mga apply natin. Marami kang pwedeng tanungin na mga network marketer. Which is dapat aim global lang. Kasi yun ang company natin. Ito yung business na hinahataw talaga natin. So avoid acne attitude kasi yan ang magpapastop sa'yo para umasenso ka sa buhay. Okay? What else? Dapat may belief ka. Ano ba yung belief na yon? Dapat may tiwala ka sa Diyos. Okay? Ito yung unang-una mong dapat na paniwalaan. Kasi we've been praying, Lord, give me an opportunity, Lord. Give me an opportunity to change my life, Lord. Okay? Lord, bigyan mo ko ng opportunity kasi gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Gusto kong bigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Okay? Now, si Lord hindi magpapadala ng isang milyon sa bahay mo at kakatok para ibigay sa iyo ang pera ni Lord. No. Lord always use people to show you the opportunity. God plans, works in always in a mysterious way. Ibig sabihin, pag nag-work pala si Lord, laging misteryo. Hindi mo alam, yung dumating pala sa buhay mo, yun na yung padala ni Lord. Oh, parang ikaw, you've been praying, Lord, pandemic, walang trabaho, ganito ang buhay ng tao. And pandemic, they said, WHO said, 2 to 3 years pa ang pandemic. Anong gagawin ko, Lord, para buhayin yung pamilya ko sa loob ng 3 taon, wala akong trabaho. Now, AIM Global is knocking to your door. Okay? Pero si Lord, hindi kanya bibigyan ka ng downline, left and right. No, kailangan may gawin ka. Pero ito yung pinakamaganda. Hindi mo siya gagawin mag-isa. Kasi sabi ni Lord, bibigyan kita ng taong tutulong sa'yo para makuha mo yung gusto mo sa buhay. Pero dapat may gawin ka rin. Tama? So hindi pwedeng parang si Juan, yung kwento lagi sa akin ng tatay ko dati. Kwento si Juan, pray ng pray kay Lord, Lord, bigyan mo ko ng pagkain, gusto kong kainin yung bayabas. Eh si Juan naman, hindi niya inaakyat yung bayabas. Aakyatin lang naman. Pero sabi niya, naniniwala siya kay Lord. Lord, alam ko, Lord, lalapag ang bayabas. Mahuhulog ang bayabas, Lord. Tama? So, kahit mag-pray ka ng mag-pray kung wala ka namang ginagawa, hindi ibibigay ni Lord yan. Di ba sabi nga, nasa tao ang gawa, or nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dapat mayroon kayong coordination with God. So, faith ka lang na lahat ng nangyayari sa'yo, it's happened for a reason. Ano pa? Believe. Kailangan may belief ka sa company. Tama? Dapat kumbinsido ka na talagang ang business na pinasok mo is talagang kahit itaya mo, parang gamitin mo siyang pangtaya sa mga lahat. Ibig sabihin, hindi ka magdadalawang isip kasi alam mo yung business na pinasok mo is legal, legitimate, at talagang ethical. O paano mo mabibuild yung belief na yun sa company? Pag-aralan mo yung background ng company. Tama? Dapat meron kang ikaw mismo mag-aral. Ano ba yung mga achievement ng AIM? Ito yung pinaka-the best na dapat mong isipin, dapat mong tandaan. Alliance in Motion Global is the top 10 tax-paying company ng buong Pilipinas. Tama? Top 10 tayo, tax-paying company. Ibig sabihin, kalibil pala natin Lucio Tan, Henry C., Villar, Ayala Corporation, ano pa, yung mga mayayaman sa Pilipinas. Kalibil pala natin yan. Kasi yan, pag kasama ka sa top 100 ng tax-paying company ng buong Pilipinas, ibig sabihin, you are one of the biggest company na nagbibigay ng magandang ekonomiya sa bansa. Nung nakaraang July, na-appreciate tayo ni Duterte. Sabi ni Duterte, nagpapasalamat siya specifically sa AIM Global kasi bakit maraming natulungang tao. Maraming natutulungan tao lalo na sa pandemic. Okay? Pag-aralan mo yung may-ari, Dr. Eduardo Cabantog is the visionary president na talagang mayroong love sa company natin, sa mga members natin. Ano pa? Believe in the products. Pag-aralan mo yung produkto. The best thing na magkaroon ng belief sa produkto, gamitin mo yung products. I-take mo yung products. Kasi minsan, kahit alam natin sa sarili natin na, okay ba itong, alam natin na okay yung products, tapos medyo nagda-doubt ka kasi nga hindi mo na-try. Okay? So, dapat i-try mo siya. Ang products naman natin is wala ng doubt.
lahat I mean kilalang kilala na, hindi na siya yung tipong product na ipapakilala mo sa market. No. What else? Believe in the marketing plan. Pag-aralan mo yung marketing plan. Hindi mo naman kailangan na lahatin, pero sabi ko nga ang business natin is a milyon ang pwede mong kitain. Tapos yung galaw mo, yung ano mo, yung alam mo sa business na to is maliit. Hindi ka hindi ka babayaran ng ganun kalaki kung hindi mo talaga siya pag-aaralan. O parang sa grocery store, for example, nagkaroon ka ng sari-sari store. Pag may sari-sari store ka, kahit yung bawang, sibuyas, asin, bitchin, lahat yung pag-aaralan mo magkano. Tama, kalamansi, ilan, yung kilo ng ganito, bigas. Lahat yan, lahat ng tinda mo sa sari-sari store, sa sari-sari store mo, pag-aaralan mo yan lahat para bumenta ka. Tama? Ganon din dito sa business natin. Dapat, ikaw, business mo to, hindi ko to business. Business ko to, akin din to. O, sa'yo din, business mo din yan. So, dapat responsible ka sa business mo. Pag-aralan mo yung marketing plan kasi dito ka talaga kikita ng malaki. Yan ang nagbibigay ng income. Ang tip ko lang kung gusto mong matuto sa marketing plan, pag-aralan mo muna yung first, referral, yung selling, which is 25%, direct referral, which is 700 pesos sa Pilipinas, sa UAE 50 dirham. Yung match bonus na 18. Oh, yun muna. Magbilog-bilog ka muna. Mag-try ka munang magbilog-bilog. Ikaw to friend, left. Pag nag-invite ka sa right, pag nag-invite ka sa left, mag-prepare yan. Ganun muna. 1 day, 2 days, ganun muna. Mag-drawing ka muna para ma-master mo. Tapos later pag-aralan mo na yung unilevel, stir step, and so on. Okay? Para at least may nangyayari sa iyo every day. Okay? What else? Believe in your upline. Sino ba to si upline? Ito si upline, yung nag-invite sa'yo or yung nag-sponsor sa'yo. Kasi si upline naman, hindi ka naman yan iimbitahin para pagkakitaan. Magkano lang naman ang commission sa referral, di ba? Kaya lang, ang ito pa pinakamaganda, si upline itong magli-lead sa'yo. Si upline yan ang magtutulong sa'yo para maging successful ka. Yan ang magiging guide mo. Yan ang magiging mentor mo. Okay? Kung si upline wala pang alam, punta ka dun sa next upline mo. Next upline. Tama? So, ibig sabihin, hindi naman porket kaka-join lang ni upline, kailangan marunong na si upline. Hindi. Paano kung sabay lang kayo nag-join ni upline? Huwag kang mag-expect na alam na ni upline lahat. Tama? Unless na lang pag 5 years or mahigit na si upline. But then again, kahit matagal na yan si upline, may mga hindi rin alam yan. Pero maniwala ka kay upline kasi hindi ka naman ililid yan sa masama Si upline parang ama o ina natin yan Okay, hindi ka niyan papakainin ng sirang pagkain. Ganon din dito, hindi ka tuturuan ni upline para masira yung network mo. Okay? Mag-yes upline tayo. Pag tama pag yung sinasabi ni upline para makabuti sa network mo, yes upline. Pag hindi na makakabuti sa network mo or pag mga personal something na, o pwede kang magsabing no upline. Okay? As long as hindi nakakasira sa negosyo mo, yes upline. What else? Believe in your downline. Sino ba to si downline? Ito yung mga taong naniwala sa iyo. Okay? Ito yung mga tipong tao na naniwala sa iyo na tutulungan mo sila. Okay? Believe in them na kaya nila. Itong mga downline na to, itong mga nagjo-join sa iyo or magjo-join sa iyo, ito yung mga taong hindi naman to magjo-join dahil sa company. First of all, ang tao nagjo-join yan first dahil dun sa taong nag-invite. Kaya kung mapapansin mo, kung ikaw, mayroon ka ng experience, na-invite ka na ng mga ibang networker, na-invite ka na ng ibang mga company, or even kahit pinsan mo, kamag-anak mo, or even best friend mo, na-invite ka na. Pero there is a times na hindi ka nag-join. Tama? Kasi bakit hindi mo naramdaman yung talagang heart, yung puso? Tama? Nag-join ka kasi may tiwala ka dun sa tao. Ganun din dito. Si downline, magjo-join yan sa'yo, hindi dahil gusto nila yung business mo. Nag-join yan sa'yo dahil alam ni downline na tutulungan mo siya along the way. Okay? So help them. Kasi bakit? Ang mga downline na yan, mag-join yan, hindi lang, ibig sabihin malalim ang reason yan. Ang reason yan para tulungan yung pamilya niya. Ang reason yan para maiahon yung buhay nila, ng pamilya niya sa kahirapan. Ang reason ni downline or even sa'yo, ang reason mo para putulin na yung kahirapan sa pamilya mo. Tama? Okay?
What else? Believe in your crossline. Sino ba to si crossline? Ito yung mga same company natin pero different group. Okay? Sila yung mga hindi natin ka-team. Tayo, magkaka-team tayo. Okay? Pero si crossline yung mga ibang group. Believe in them. Kasi bakit? Sila yung mga makakatulong mo rin pag wala si upline, wala si downline. Tama? Pwede mo silang tanungin, yung mga mentor natin sa AIM, pwede mong tanungin kasi bakit? Alam mo, nakita ko sa mga member ng AIM, sobrang babait. Sobrang matutulungin. Bakit? Kasi yun yung tinitraining natin. Bakit sobrang matulungin ang mga member ng AIM? Kasi bakit? We teach people how to teach or how to help other people. Yun ang mina-mindset natin sa mga member natin. Of course, from DocEd talaga yan. Pababa. Tama? What else? Believe in yourself. Ito yung isa sa pinaka-the best na dapat mong paniwalaan. Okay? Kahit yung buong mundo umayaw na sa'yo, wag kang aayaw sa sarili mo. Tama? Believe in yourself na kaya mo. Kung sila yung mayaman, kung sila yumaman, kung sila kumikita ng sobrang laki, kaya mo. Tama? Wag mong ida-down yung sarili mo na kaya si ganito yumaman kasi ganito siya, maganda siya, matangkad siya, machika siya, maboka siya. No. 'Di ba sabi nga sa Bible, God created us equally. Walang ganun, walang mataas, equal tayo. Okay? Alam mo yung pinagkakaiba lang natin, ang pinagkakaiba lang natin yung the way we think. The way kung paano tayo mag-isip. Yung mindset natin. Ano ba yung mindset mo? Yung paniniwala mo sa buhay. Okay? Yun yung pagkakaiba ng tao. Bakit may yumayaman? Bakit hindi? Kahit sa business natin maraming hindi rin yumaman. Kasi bakit? Yung mentality. Ano ba yung mentality? Yung paniniwala mo sa buhay. Yung paniniwalang ang pera daw is the root of all evil. Tama? Sabi nila, money is the root of all evil. Kung gano'n ang paniniwala mo, hindi ka talaga lalapitan ng pera. Tama? Kung ang paniniwala mo masama ang pera, huwag ka nang mag-expect na magkakapera ka. Alam mo kung kanino yan nare-receive yung advice na yan? Yung money is the root of all evil? Sa mga taong walang pera. Kasi hindi nila alam ang pakiramdam ng may pera. Of course, pag ginamit mo yung pera sa maganda, tulungan mo yung kapwa mo sa charity, pamilya mo, paaralin mo yung mga kapatid mo, maganda ang pera. Pero pag ginamit mo yung pera sa masama, definitely, masama. Tama? Option mo naman yun eh. Tama? Believe in yourself. Wag na wag mong paniniwalaan yung sinasabi ng iba sa iyo. Ang paniwalaan mo yung sinasabi mo sa sarili mo. Kung gusto mo mag-increase yung belief mo sa sarili mo, always appreciate yourself. Wag kang maghintay na i-appreciate ka ng ibang tao. For example, nagluto ka, appreciatean mo, Mitch, sarap ng luto mo. O kahit sabi ng asawa mo or ng girlfriend mo or boyfriend mo hindi masarap, sabihin mo masarap. Tama? Bakit mo naman i-please ang ibang tao? I-please mo muna yung sarili mo. Yun yung pinaka-the best mong dapat gawin. Pag may nagsabi sa'yo na hindi mo kaya yan, no, wag kang maniwala. Kasi ito mga dream stealer to. Anyway, kahit pamilya mo, kamag-anak mo, mga magulang mo, mga kapatid mo, ini-negative ka din nila dito sa business natin. Okay? Normal yan. Kasi bakit? Hindi nila nakita yung nakita mo. Kaya kung ikaw nakaka-experience ka na yung nanay mo negative, tatay mo negative, mga kapatid mo, asawa mo mismo negative sa business mo, okay lang yun. Tama? Kasi hindi naman nila nakita yung nakita mo eh. Hindi nila narinig yung narinig mo. Kaya wag kang magagalit sa kanila pag ayaw nilang maniwala sa iyo. Ang problema lang naman kasi masyado tayong emosyonal. Pag sinabing ayaw, nasasaktan na tayo. Alam mo ba pag may in-invite ka dito sa business natin, pag sinabi nilang ayaw, pag nagtalikuran na kayo, in just 2 minutes, nakalimutan ka na niyan. Ikaw yung tipo ng taong, hayop siya. Pag yumaman ako, babalikan ko siya. Pag nagkaroon ako ng kotse dito, hindi ko talaga siya papasakayin. Alam mo, galit na galit ka. No! Pag ayaw, okay. Respect other people kasi hindi naman talaga lahat magiging business partner mo. And you know that people will come to you. People will reject you. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa iyo pag reject ka ng tao. Una,
People will come, will reject you to teach you. People will join you to help you. Okay, dalawa lang yan. Ibig sabihin, dapat isipin mo both positive. Ang tao dumating sa'yo para turuan ka, or para tulungan ka. Dalawa lang yan. O, pag hindi sumama sa'yo, ibig sabihin, tinuruan ka ng lesson. Ano ba yung tinuro sa'yo? O, di gumaling ka paano mag-handle ng objection. Tama? Kasi dito sa business na to, maraming objection dito na ma-experience mo. Isa sa mga objections, sasabihin, ay, una-unahan lang dyan sa network marketing. Nag-join na ako dyan, di ako yumaman. Ang tanong, kung nag-join ka dito, hindi ka yumaman, anong ginawa mo? Bakit? May gagawin pala. Yun lang. Kasi marami rin nag-join dito na hindi rin yumaman talaga. Bakit? Ang tanong, anong ginawa? Baka naman nag-join lang tas wala namang ginawa. Tama? Okay? Ano to? Proper matching. Dapat na ma-match mo yung kausap mo. Okay? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng common na pag-uusapan. Minamatch mo. For example, mayroon kang guest na abroad or OFW. Paano mo i-match? I-match mo sa akin kasi OFW ako eh. O kaya, mayroon kang mga invite na mga engineer or architect. Ay, alam mo friend, mayroon din akong mga business partner dito sa AIM na architect din. Grabe kumikita ng ganitong pera. O pag mayroon kang mga guest na mga nagtatrabaho sa mga Jollibee, McDonald's, sabihin mo, friend, alam mo, marami ditong mga galing sa McDonald's, sa SM, mga naging successful. So, ibig sabihin, gagamit ka ng mga successful na people sa AIM para ma-match mo dun sa kausap mo. Tama? So, kaya napaka-importante pag-aralan mo or kilalanin mo yung mga kasama mo sa business. Okay? Yun ang tawag ng proper matching. Ano pa? ABC rule. Napaka-importante nito. ABC rules means kailangan tinitiap mo yung upline mo. O parang ikaw, may kliyente ka. Okay? Kung may kliyente ka, ikaw ang tawag sa'yo bridge. I-bridge mo si advisor or si upline. Paano mo siya i-bridge? Sabihin mo kay client, alam mo client, since bago lang ako dito sa business na to, hindi pa ako ganun kumikita. Pero mayroon akong ipapakilala sa iyo. Ito yung upline ko or advisor ko na pwedeng mag-explain sa iyo na pwede kang kumita ng ganito. Kasi itong upline ko na to, 6 years na to sa AIM. Marami na rin tong natulungan na grupo or marami na rin tong natulungan na member. May mga result na rin to sa AIM. Ipapakausap ko siya sa iyo para mas ma-enlighten ka sa business. So, ibig sabihin, pinakilala mo si upline mo ng maayos. Huwag yung upline, kausapin mo to kasi ganito to. Huwag. Dapat ang laging big sa pagpapakilala si upline. Huwag kang magsisinungaling, ba't lagi mo siyang iti-up? Bakit kailangang iti-up? I-lift up. Kasi para makinig si client. O paano pag si client, let's say for example, manager yan sa isang, let's say manager sa Jollibee. Tapos yung guest mo pala, let's say staff lang. Alam mo advisor, itong client ko to, manager to, si advisor ano. So ibig sabihin, wag mong pakilala si client as big. Ipakilala mo siya as small. Ang pinaka dapat mong i-push kay client, makilala niya yung advisor mo. Ang tawag doon ABC rule para makinig. Okay? Kasi 'di ba maraming mga Pilipino or kahit hindi naman Pilipino ang tataas ng ere. So, may sweldo lang ng 20,000 pesos, 30,000 pesos, hindi mo na, alam mo, pag binaril mo ng baril yan, hindi tatamaan. Pag binaril mo, hindi tatamaan sa sobrang taas ng ere. Tama? Nandun na ang taas ng lipad. Maraming ganon. Kaya ang gagawin natin, iti-up natin ng maayos para makinig. Okay? What else? Respect. Sabi ko nga kanina, respect yung emotion ng tao. Pag may kausap ka, ayaw, go and next. Huwag kang magbabad dyan. Masyado kang nagbababad sa isa. We are 7 billion population. Huwag ka nang lumayo. Sa Pilipinas pa lang, 120 million ang population ng Pilipinas. Ang member ng AIM, 10 million pa lang all over the world. All over the world yan, kasama yung Africa and everything. Ibig sabihin, let's say 5 million pa lang ang member ng AIM sa Pilipinas, Pilipino.
Ibig sabihin, huwag kang magbabad sa isa kasi ang laki ng market mo. Walang saturation. Sabi ng iba, saturated na ang aim. Paano naging saturated? Everyday may nag-18 years old. Tama? Everyday may pinapanganak. Mas maraming pinapanganak kaysa namamatay. Okay? But then, respect the emotion of other people. Okay? Respect the time of other people. Ibig sabihin, pag sinabi mo yung oras na ganito, pag ang meeting nyo ganito, make sure na yun doon ang time mo. Kasi alam mo, may law of universe tayo. May law ang universe na pag nalilate ka pala sa meeting nyo, let's say for example, may meeting kayo ng client mo, Zoom or something, pag nalilate ka pala, nadidelay din ang pag-succeed mo. Okay? Parang sinisend mo sa universe na hindi ka pa karapat-dapat para maging successful. So, dapat respect the time of other people. Kasi ang time natin, di ba, hindi naman na ibabalik yan. And always remember, spend time para matuto ka. Spend time, invest time. Kasi pag may investment ka, may return of investment. So pag nag-invest ka ng time, may babalik din ng time. Ano ba yun? Later on, na pag naging successful ka na, time freedom. What else? Respect the emotion of other people. Ito yung inaano ko. Respect yung emotion. Pag ayaw, okay lang. Huwag kang magagalit. Huwag kang magtatampo kung ang nanay mo, tatay mo, kapatid mo ayaw mag-join. Huwag kang magagalit kasi again, decision nila yan eh. Iba yung nakita mo, iba yung narinig mo sa narinig nila. So kaya ang dapat gagawin natin dito, we have to move forward. Alam mo ba bakit naka-design ang mukha natin sa harap? Alam mo ba bakit yung paa natin naka-design pa harap? Alam mo ba yung katawan natin bakit naka-design tayo pa harap? Kasi bakit? Naka-design yan to move forward, hindi backward. So pag mayroong mga nagne-negative sa'yo, okay lang. Huwag kang magagalit. Huwag kang magtatampo. Kasi sabi ko nga lagi ko ang sinasabi sa mga training ko, huwag kang emosyonal, huwag kang magdrama kasi hindi ka naman artista. Tama? Nagninegosyo ka. Okay? So pag masyado kang madrama, di dapat hindi ka na lang nag-network marketing. Dapat nag-artista ka na lang. Tama? So pag may emosyon, tanggalin ang emosyon. Tanggalin ang emosyon sa negosyo. Kahit nga sa relationship, kahit sa mag-asawa. Pag sobrang taas ng emosyon ng mag-asawa, anong nangyayari? Nag-aaway. Pero kung mababa yung emosyon nyo bago kayo mag-usap kayo ng maayos, di ba naaayos? Di ba maganda yung resulta ng relationship nyo? Ganun din sa business. Tanggalin ang emosyon, business lang. Dapat business-minded tayo. Dapat yung mentality natin dapat Chinese mindset. Di ba ang mga Chinese? Sabi nga may Chinese daw na mamamatay na, naghihingalo na. Alam mo, hinanap niya yung mga anak niya. Nung hinahanap niya yung mga anak niya, nagsiratingan yung mga anak niya, asawa niya, naghihingalo na si tatay. Sabi niya, bakit andito kayo lahat? Tay, syempre, support kami kasi mamamatay ka na. Tinanong ng tatay, mamamatay na ha? Ba't andito ka? Sinong nagbabantay ng tindahan natin? Tama? So, ang Chinese, kaya ang mga Chinese mayayaman, mga negosyante, kasi bakit? Mamamatay na nga lang, ang iniisip pa negosyo. Tama? So, ganun, dapat sa business natin ganun. Ano pa? Commitment dapat, may commitment tayo. 3 klase ang commitment. I will try, I will do my best, and of course, I will do whatever it takes. Maraming nasisirang relasyon sa I will try. Let's say sa mag-asawa na lang. Pag sinabi ba ng lalaki na I will try to give you a good life, di ba parang nakaka-turn off? Sa pagpapakasal, pag sinabi ng lalaki na ikaw, sabi ng pare, ikaw, ganito, tinatanggap mo ba si babae na maging asawa mo, bla bla bla? Pag sinabi ng lalaki ng I will try my best, parang hindi convincing, nakaka-turn off. Pero pag sinabi ng I will do whatever it takes, talagang alam mo, wow, nakakatuwang pakinggan. Sa business, ganun. Dapat dito sa business natin, kahit sobrang dami mong negative, kahit sobrang, I can say, kahit sobrang daming negative sa business mo, dapat, I will try whatever it takes. Okay? Ayan. What else? Focus. Okay? Focus ka lang sa business mo. Huwag ka nang tumingin sa ibang network marketing company kasi wala namang company sasabihin na maganda,
na pangit to. Lahat ng company sasabihin sa'yo, maganda ang business nila. Maganda yung kitaan sa kanila. Maganda yung product sa kanila. Tama, walang company magsasabing pangit yung products namin kaya dito ka mag-join. Hindi walang kumikita dito kaya dito ako mag-join. Walang ganoon. Lahat ng company sasabihin sa iyo maganda to. Pero ikaw ang nakakita sa AIM. Ikaw member ka na sa AIM. Huwag ka nang magpa-ano-ano pa, paligoy-ligoy. Nandito ka na sa AIM, trabahuin mo kasi kung ano yung gagawin mo sa ibang company, gagawin mo rin dito. Tama? Okay? Kaya lang ang different lang natin sa ibang company, yung stability natin, yung tagal ng company natin, yung owners, yung products. Okay? Yan yung isa sa mga advantage natin. What else? Huwag kang magpapaniwala or huwag kang magpapa-apekto sa mga discouragement. Yung mga taong nagdi-discourage sa'yo, as I said, mga dream stealers sila. Pangalawa, ito yung mga tipong tao na hindi nila naiintindihan yung ganitong klaseng business. Kasi 'di ba, pinanganak tayo na alam mo yun, we are being raised by our parents na anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, makahanap ka ng trabaho or pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho at gumanda yung buhay mo. Noon yun. Before World War II. Effective yun noon yung mga empleyado. Kasi bakit? Nung unang panahon, isa lang ang nagtatrabaho sa pamilya, buhay na ang pamilya. Kaya yun yung turo sa atin ng mga magulang natin. Kasi ang ginagamit nilang technique or ang ginagamit nilang sistema is yung before the World War II. Iba na ngayon. Nandito na tayo sa generation ng information. So yung sistema noon, hindi na effective ngayon. Hindi, ang employment, alam natin yan sa lahat, for how many years, hindi talaga yan magbibigay ng magandang, hindi talaga maibibigay yung talagang gusto mo sa buhay. Makakasurvive ka, yes. Okay? Mga discouragement yan kasi iba-iba ang mindset ng tao. Iba-iba yung paniniwala ng tao. Kaya marami talagang magdi-discourage sa'yo. But then again, kaya ka nga nagtitraining, kaya nga nag-aaral ka ng business mo kasi bakit gusto mo tumaas yung paniniwala mo, yung belief mo sa company, sa ginagawa mo. Okay? What else? Fears and doubt, normal yan. Okay? Hanggang ngayon ako, nagda-doubt pa rin naman ako minsan. May mga fears din ako. Kasi, syempre, tao lang naman tayo eh. But then again, don't let your fears na magstay dyan sa puso mo. Don't let your doubt you. Okay? Ang pagdudahan mo eh, yung kalagayan mo ngayon. Pagdudahan mo yung duda mo. Kasi kung yung duda mo, nag-generate yan ng income, di magstay ka na lang sa duda mo. Pero kung ang duda mo hindi naman nag-generate ng income, time to break. Makipag-break ka na dyan sa fears, sa duda mo. Tama? Pero normal yan ha, normal yan, lalo na pag hindi pa kumikita. Lalo na pag yung account mo wala kang nakikitang income. Normal yan. Kaya nga may mga training tayong ganito eh, para nare-refresh ka ulit eh. Okay? What else? Give everybody a chance. Ibig sabihin, bigyan mo ng chance lahat. But then again, sabi nga sa Bible, many are called but few are chosen. Tama? So, hindi lahat nang i-invite dito, magjo-join. But then, give them a chance na makakita yung business mo. Enjoy the process. Ibig sabihin, i-enjoy mo lang. Pag nai-stress ka, it doesn't mean na nakaka-stress. You are being stressed or nai-stretch ka para mas nai-stress ka para ma-stretch ka, para dumami yung knowledge mo or wisdom mo. I-enjoy mo lang. I-enjoy mo na ma-reject ka. I-enjoy mo na pinagtatawanan ka. 'Di ba? No, ganun na normally ang mga networker tinataboy tayo eh kasi akala nila pag in-invite natin, pag nag-hi tayo, i-recruitin na. Kaya lang ang hindi lang nila alam, mayroon tayong alas. Mayroon tayong hawak na alas na pwedeng makapagpabago ng buhay nila. Again, hindi lahat talaga magsasali. I-enjoy mo lang. As long as ginawa mo yung process or ginawa mo yung side mo, yung part mo, enjoy the process. Kasi every time na nare-reject tayo, as I said, lalo kang gumagaling. Okay? Don't quit. Huwag ka lang mag-quit. Kahit mabagal ka, okay lang yan. Always enjoy the process. Always trust the process. May proseso naman ang lahat. Ang importante, i-enjoy mo yung proseso at wag kang mag-quit. Kahit pa isa-isa, kahit pa unti-unti, at least mayroong nangyayari.
Kasi alam mo ba kung bakit? Yung situation mo ngayon nasa aim ka, you are far behind, you are far better than those people na nasa employment side pa rin. Ikaw, nandito ka na sa aim, parang nakatawid ka na. Ibig sabihin, nakatawid ka na sa pagiging isang negosyante. Eh, yung mga kasama mo, mga kakilalang mo, hanggang ngayon, empleyado pa rin. So, yung mindset nila, employment pa rin. So, ikaw, dalawa na ang alam mo. Employment and network marketing. Okay? Master your emotion. Ito yung sinasabi ko nga, no? Kaya kung mayroon kang mga, kung ikaw yung tipong gusto mo talagang umasenso dito, dapat ang pinapanood mo ngayon, mga motivational. Lahat ng panoorin mo, yung naa-flip ka. Huwag kang manonood ng mga kadramahan kasi alam mo kung bakit. Pag sobrang dami mong pinapanood na kadramahan, nagiging madrama din ang buhay mo. Nagiging matatakutin ka, nagiging iyakin ka. Kasi bakit iniisip mo, oh, nakakaano naman si ganito. Ano ba yun yung bagong palabas ngayon? Yung mga, ewan ko, hindi ko na nga alam yung mga palabas ngayon eh. Kasi hindi naman ako nanonood niyan. Kasi na-feeling ko kasi sa sarili ko, pag nanonood ako ng mga kadramahan, lalo akong nagiging madrama. Nai-stop yung production ko, yung pagiging kasi normally affected tayo eh. Masyado tayong attached sa napapanood natin eh. Kaya kung gusto mong umasenso, panoorin mo yung mga mayayaman, yung mga ginagawa ng mayayaman, mga motivational. Okay? Master your emotion. Don't allow your emotion to master you. Kasi pag inalaw mo yung emotion na i-master ka, yan na ang magga-guide sa iyo. O di ba sa Pilipinas nga mayroon nga ako dating narinig no, nagpatayan sila dahil sa piso. Wow. Piso nagpatayan kasi bakit hindi sinuklian nitong nagtitinda yung bumili ng piso. So nagalit yung bumili dahil walang sukli. O di nagpatayan. 'Di ba? Kasi bakit? You allow your emotion to master you. Pero kung ikaw yung nagmamaster ng emotion mo, pag may nagmura, minura ka, you are at peace. Wala kang pake. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo deserve yan. Pag pinatulan mo, talo ka. Tama? Pag for example, may sumuntok sa'yo, you have two choice. Is either tumalikod ka na lang or i-ignore mo siya or labanan mo. Tama? So ngayon, pag linabanan mo, talo ka doon agad sa emosyon. E paano pag nabugbog ka pa? O di dalawa talo mo. Tama? What else? Wear a smile and be excited. Dapat lagi tayong excited. Nakita mo, dapat ngayon pa lang nakikita mo na yung bright future mo. Ngayon pa lang alam mo na yung mangyayari sa'yo. Dapat excited ka, nakikita mo na siya agad. Di ba sabi nga all the invisible comes from all the visible comes from the invisible. Bago nagawa, for example, itong ballpen na to, bago to nagawa, pinag-isipan muna to. Ibig sabihin galing to sa utak. Tama? So, kung nangangarap ka na magkaroon ng sasakyan, i-imagine mo na, i-visualize mo na nagda-drive ka na ng sasakyan mo. Tama? Kung gusto mo mong mag-travel all over the world, dapat binivisualize mo na nandito ka sa ganitong bansa. Nasa isip na, ibig sabihin it is done in your mind. Make it your passion. Dapat passion mo siya na dapat alam mo sa sarili mo na kailangan gawin ko yung business kasi pag hindi ko ginawa yung business parang hindi kumpleto yung araw ko. Parang ako pag hapon na wala pa akong kausap kasi syempre whole day ako nasa trabaho ko. So magkakaroon lang ako ng time mga 5 PM. So parang kinakabahan na ako niyan kasi wala akong kausap kasi parang feeling ko, pag wala akong kausap, lugi ang negosyo ko. Tama? So ganun din dapat dito. Dapat make it as your passion na talagang hindi pwedeng dumaan yung araw nang wala kang nakakausap. Okay? So dapat ganun. Yung iba nga sinasabi nila, mahirap kasi upline, ganito, ganyan. Ang hirap mag-recruit upline, ang hirap ng ganito, ang hirap explain. Ang lagi kong sagot, kung nahihirapan ka na mag-recruit, kung nahihirapan ka na mag-training, kung nahihirapan ka na gawin yung dapat mong gawin, ano yung madali sa'yo? Tama? Madali ba sa'yo yung sa ating mga OFW? Madali ba sa atin? Madali ba sa'yo na pagsilbihan yung pamilya na hindi mo naman pamilya? Madali ba sa'yo na pumapasok ka sa trabaho everyday kahit ayaw mong pumasok? Madali ba sa'yo yung kahit ayaw mong
makasama yung boss mo, wala kang choice, kailangan mong makasama yung boss mo kasi yun yung trabaho mo. Madali ba sa'yo yung nag-a-alarm ka everyday na kahit gusto mo pang matulog, kailangan mong gumising? Tama? So kung yun ang madali, ano yung mahirap? Kung mahirap ang mag-invite dito, ano yung madali? Alam mo, maniwala ka, ano ka lang, mamili ka lang ng mahirap. Mahirapan ka dito sa ganitong klaseng business, na-aasenso ka, or habang buhay ka maghirap. Ganun lang yun eh. Mahirap to. Mahirap tong business na to. Pero habang nahihirapan ka dito, umaasenso ka naman sa buhay. O dyan sa trabaho mo, employment mindset, o kung ano man yung ginagawa mo, mahirap nga yan. Pero I'll make sure 5 years from now, hanggang ngayon, ganyan pa rin yung buhay mo. Okay? So dapat passion natin to na talagang dapat maniwala na tayo sa sarili natin, makonvince natin yung sarili natin na walang yumayaman sa pagiging empleyado. Ako, I've been here for the past 10 years dito sa UAE. Sabi ko sa sarili ko nung nag-abroad ako, 2 years lang ako sa Dubai. Pero parang sabi ko 2 years, 3 years, 4 years, parang walang katapusan. Hanggang sa nakita ko yung aim. Sabi ko sa sarili ko, wala akong ibang nakikitang way or exit point para umuwi ako sa Pilipinas. Nung nakita ko yung aim, dito ko talaga hinataw kasi alam ko sa sarili ko, makukuha ko yung gusto ko. And now, I have all my dreams. I mean, hindi pa naman lahat kasi hindi ko pa naman nabibili yung talagang yung gustong-gusto kong sasakyan, yung bahay na talagang sobrang laki na gusto ko, hindi ko pa nakukuha. Kaya, continuous talaga. Okay? But then, compare yung life ko noon, compare ngayon, 100%, I can say, 200% ang different ng pamumuhay ko ngayon compare noon. Kung hindi ako nag-decide 6 years ago, ano kaya ang buhay ko ngayon? Malamang, andun pa rin ako sa tipong mga tao na nagko-complain araw-araw. Siguro andun ako sa side ng mga taong sinisisi yung gobyerno kasi bakit walang ayuda ang gobyerno. Tama? Hindi kaya ng gobyerno pakainin ang buong Pilipinas. So ngayon, kung wala kang ganitong klaseng opportunity, aasa ka sa gobyerno hanggang sa magutom ang pamilya mo. Tama? May ganito ka. Nabuhayan ka ng pag-asa. Okay? Law of gratitude. Kailangan i-practice mo sa sarili mo yung maging thankful ka. Kasi ang una sa lahat, gate, I can say, gate ng lahat ng oportunidad, yung grateful ka. Yung maging grateful ka sa nangyayari sa buhay mo, wag mong tingnan kung ano yung wala. Tingnan mo kung ano yung meron. You know, you are so lucky. Sabi nga na, pag may internet ka, you are one of the luckiest person in the Philippines. Huminga ka, gumising ka sa umaga, gising ka, healthy ka, may pagkain ka. Ibig sabihin there is a lot of things to be thankful. Wag mong hanapin yung wala, hanapin mo yung meron ka. Kasi pag ganun mayroon kang tinatawag na attitude of gratitude, mas lalo ni Lord ibubuhos sa'yo lahat ng blessing na gusto mo. Kasi parang ganito yan, ang isang bata, pag binigyan mo yung bata ng candy, tapos sabihin ng bata na candy, ayoko nga yan, hindi masarap, ayoko ng candy. Diba, next time hindi mo nabibigyan ng candy yung bata. Tama? Pag binigyan mo yung bata, tapos tuwang-tuwa yung bata at nagpasalamat, thank you uncle, thank you mommy, thank you daddy. I like, gustong-gusto ko yun. Alam mo, tuwang-tuwa yung bata sa candy. Di ba parang next time ulit or bukas bibigyan mo ulit siya. Ganon din yung Ama natin sa langit. Pag may gratitude or mayroon tayong attitude of gratitude, mas lalong gustong-gusto ni Lord na i-pour out lahat ng blessing kasi you are a grateful person. Tama? So, dapat ganun lagi tayo. Wag nating iisipin na porket walang nagjo-join sa atin, hindi to para sa'yo. No! Lagi niyong tatandaan, after 6 months lang ako nakapagpa-join. After 6 months, isang tao lang. Sunod nung 6 months na yun, after 9 months. Guys, yung 6 months na yun, walang nag-join sa akin, pero yung isang taong nag-join sa akin, after 6 months, nagpalaki to ng left ko. After 8 or 9 months, saka ko nakuha yung pangalawa kong invite. Ibig sabihin, sa isang buong taon, dalawa lang talaga ang na-invite ko. Imagine mo yon. Kaya wag mong sasabihin sa sarili mo na hindi to para sa'yo.
Kasi kung baka sabihin mo, ay, maswerte kasi yan si Mitch. No! Maswerte yan si ganito, kaya yan yumaman. No! Walang swerte, walang malas. Kasi kung si Lord gumawa ng swerte, kawawa naman yung mga malas. Tama? Naniniwala ka ba na gumawa si Lord ng malas? No. Hindi gumawa ng malas na tao ang Lord. Nasa tao lang yan. Okay? 'Di ba? Balikan mo lang yung believe in yourself. Okay? So dapat ganun lang. At the same time, pag medyo na ano kayo bang na nangihina, nalulobat ka, charge ka lang. Parang yung cellphone mo, 'di ba pag nalulobat yan, china-charge mo para magkaroon ulit ng power. Ganon din dito. Sa business natin, pag nalulobat ka, pag punong-puno ka na ng rejection, 100 ng tao ang in-invite mo, walang nag-join sa'yo, mag-charge ka. Paano mag-charge? Eh, di mag-training ka. Tama? Training lang naman ang kailangan mo eh. Para ma-fully charge ka ulit. Kausapin mo si upline, kausapin mo yung mga mentor mo, magpa-advise ka para ma-lift up ka. Kasi ang iniisip kasi ng mga bagong member, porket walang nagjo-join sa kanila, sign na daw. Mahilig tayo sa sign. No. Lord, pag 6 months na wala pa rin nagjo-join sa akin, sign yan, na hindi sa akin yan. Okay? So, wag ganon. Dapat always remember lang na God has created us equally. Kung sila kumikita ng malaki, kaya mo rin yan. But then, may proseso siya. Huwag kang mag-shortcut kasi walang shortcut. Okay? Wag mong pangarapin ang shortcut kasi pag pinangarap mo ang shortcut, wala kang kwento na maikikwento pag nasa taas ka na. Mas masarap mag-inspire ng tao, mas masarap magkwento ng kwento mo pag mayroon kang mga pinagdaanang ups and down. Ako, for your information, Jay, yung 2 years ko sa network ko sa AIM Global noon, nag-average ako ng mga 60 to 70,000 yung buong 2 years ko na yon. Yung buong 2 years ko na yon, sobrang laki ng grupo ko. Yung laking grupo na yon, after 3 years, lahat yun nag-stop. See? Ibig sabihin sa business natin, hindi lahat ng mai-invite mo dito, hindi lahat ng taong nag-join sa'yo at nakasama mo, makakasama mo yan talaga hanggang sa dulo. No. Pero bakit? Ano ba ako? Nasaktan ba ako? Nung yung after 3 years ko na nagpumutok ako sa AIM, nawala din ng mga leader ko kasi mga nag-stop din sila. Hindi ako nasaktan. Tuloy-tuloy pa rin ako. Invite pa rin ako ng invite. Naghahanap pa rin ako ng mga taong talagang willing matuto at willing mabago yung buhay. Pero ito yung nakaka-proud kasi bakit? Yung mga taong umalis or yung mga taong nag-stop nung after 3 years, lahat yun kumita. Lahat yun natulungan ko. I can say lahat yun kumita ng at least 100,000 sa pag-network nila. Tama? So hindi ka talaga, lahat naman tayo, iba-iba naman yung ano natin sa buhay, yung choice na pwede nating tahakin. Okay? So always remember na hindi lahat ng tao na dumating sa'yo, makakasama mo yan. Ex mo nga, iniwanan ka eh. Di ba? Rome. Jerome. Di ba? Tama na. Hindi lahat ng makakasama mo dito, makakasama mo habang buhay. Ex nga, iniwanan eh. Ito pa kaya? Diba? Asawa na nga, naghihiwalay eh. So, kaya lang, dapat, move forward ka lang ng move forward. Pag nag-stop, go ahead. Pag tumigil, go ahead. Move forward. Ganun lang siya. As long as ikaw alam mo sa sarili mo na you are doing your part. Okay? So, step up and take massive action. Kung gusto mo ng massive result, massive action. Alam mo, ang ginugol ko ngayong buwan, kailangan at least ma-reach ko yung 70,000 pesos ngayong buwan na to. Malapit na. Nakakalahati na rin. So, praise God. So, yun ang ginugol ko kasi dati ang ginugol ko mag 1 million agad ako. Hindi pala ganun. Dapat pala, ang goal mo muna, dito ka muna. Tapos angat, ganon. So, ang ginugol ko talaga, at least mag 70,000 pesos ako per month. Dito kasi hindi ramdam yan, Jay, yung ganyang income. Yung 50,000 pesos per month, hindi yan ramdam dito sa Dubai kasi nga, yung conversion ng pera, maliit. Parang ano lang siya, 4,500 dirham. Okay na din. Pag pinadala mo sa Pilipinas, ilang bibig na ang kakain. Tama. So, ibig sabihin yun muna yung ginugol ko, at least mag 70,000 per month ako.
Kasi gusto kong talagang maging testimony tayo ng pandemic na hindi ang pandemic ang magi-stop sa atin para talagang mag-move forward. Kailangan patunayan natin sa tao na meron at meron talagang opportunity. Sabi nga, 'di ba, in every adversity there is always opportunity, and use the opportunity. Itong business natin, use this opportunity to share, to help people. Kasi alam mo ba kung bakit? Hindi mo pa ang pagtulong naman hindi naman sa pera eh. Ang list lang 'yan. Yan ang pinaka-list na pwede mong itulong sa tao, yung pera. Ang pinakaunang-una mong ito yung pinaka the best na pwede mong itulong sa tao, yung tulungan mo sila how they think, maging positibo sila. Tulungan mo yung tao na mabuhay ulit yung mga pangarap nila. Yun ang unang-unang gustong-gusto ni Lord na itulong mo sa tao. And God needs us. God needs yung mga taong kagaya nating mag-isip. Kasi marami pa ring taong negative sa labas. So kailangan ni Lord yung mga kagaya natin. Tayo yung magi-spread ng opportunity ng news. Okay? Na may pag-asa pala talaga ang buhay. Okay? So then we are done, and of course isa-isa to sa mga requirements mo. Kailangan meron kang dream board, okay? Dream board, ibig sabihin, yung dream mo dapat nakikita mo. Mas maganda nasa board or nasa cellphone mo or sa laptop mo na dapat nakikita mo yung pangarap mo everyday. Tama? Yung may time frame siya. For example, ako, just to inform you guys, nung nag-join ako dito, mayroon akong 5 goal. Mayroon akong 5 sa dream board ko. House, travel, car, savings, and time freedom. Okay, yung dalawa doon, at least kahit paano nakuha ko na yung house in lot, yung sasakyan, tapos hindi pa pala yung savings, medyo ano pa, hindi pa masyado. Okay, pero yung travel kahit papaano, nakakalabas-labas na rin. Ibig sabihin, mayroon pa akong 3, yung savings talaga na at least mayroon kang 1 million pesos sa bank mo para sa anak ko or ganon. Tapos yung time freedom and financial freedom. So ibig sabihin, dapat nakikita mo siya. Nakikita mo yung mga pangarap mo na totoo pala. Dream board, napaka-importante. What else? Yung mga materials mo to, so kailangan meron kang ganito. Mga basic materials naman yan eh. Kahit saan naman eh, dapat mayroon kang mga materials. Ballpen, notebook, clear book, brochure. Ito naman, clear book, brochure, videos, application form. Hindi, lahat naman to online na eh. Kahit nga ballpen, online na eh, di ba? Pwede ka nang magsulat-sulat sa computer eh, yung notepad or ibig sabihin, pag online, andyan lahat. Pag offline, dapat may ganyan ka. Pag bumalik na tayo sa offline, balik ka na dyan sa mga yan. Mas maganda may clear book. Sa office, meron yan. Okay, and business card. Pwede kang magpagawa ng business card mo. Wala namang problema. Lagay mo dyan operational manager o lagay mo dyan international trainer o kaya ikaw, bahala ka maglagay ng business card mo. Calling card, ganun. Kasi business mo to eh. Hindi ka naman pagbabawalan ng AIM Global na magpagawa ng business card or calling card mo eh. Kasi business mo to eh. Lagay mo dyan, international coach. Pwede yon. O kaya consultant or financial consultant. Ganun. Okay, observe your looks and attire. So, ito tinuturo namin to sa offline. Ibig sabihin, dapat mayroon kang business attire. Kahit papano, medyo formal ka. Huwag yung nakaganito na t-shirt. Dapat pag may mga meeting ka, at least kahit yung may kwelyo na t-shirt. Kasi formal yun eh. Pag may mga meeting ka. Of course, done. We are done. Ito, next training na to. Prospect list, how to invite, types of invitation. Ito mga next training to. Ito na-tackle natin ABC rule. Itong mga to, goal setting, apply 24 hours, type of presentation, invitation, how to invite. Itong how to invite tsaka make a prospect list, matatakal natin to next training. Kasi may level-level naman tayo sa mga training natin. Okay! We're done! Andyan pa ba kayo? Nawala si Dick na ano siguro yung internet niya. Nawalan nga siya ng connection. Nag-message siya sa akin. Okay lang. Okay na, pwede kayong unmute. Guys, pwede kayong magtanong. Si Maricel pala. Okay, stop sharing. Ang lupit upline.
Naka-record yun. NDO mo. Okay lang ba? Clear ba, Jay? Clear ba yung mga sinasabi ko? Tama, clear man. Clear naman. Pakita ko yung background ko, baka tayo lang naman eh. Ang background ko. Sabi ko baka may makita kayong nakasampay na panty. Joke lang. Ako lang naman mag-isa dito eh, kaya wala akong kasama. Ayan, tignan mo yung background ko. Nasa room lang ako. Ngayon ang kwarto ko, ganyan. Dito lang din yung trabaho ko. Oh, ganda pala. Ganda pala ng background mo dyan, Kahit pala wala akong kahit pala wala akong background na okay lang naman, no? Oo, okay lang. Mm-mm. Oo nga, Anyway. tingnan mo yung background. Ha? Pag may tanong sila, baka may tanong sila. Si ano lang naman, Maricel, tsaka si So, AJ. Si Dick nawala ng connection. Naputol, hindi na nakapasok. Anyway, okay lang. Marcel, andyan ka pa ba? Baka may tanong kayo. May si Maricel sa bahay kasi siya nag-work. Ay, sa bahay ba si Maricel? O may mga alaga siguro. Ayan, so we're done. Jay, kumusta naman? Okay naman nung... Actually, ma'am, nasabi na rin yan ni Sir Joel sa akin yung iba. Oo, kasi nga, di ba nag-training na kayo nung nakaraan? Oo. Mm-mm. Pero okay na rin po na... Next time na gagawin natin yung how to invite. Okay, yung how to invite. Paano ba magpadami ng grupo na hindi masyadong nakaka-stress, mga ganun. Okay. So, ganun yun. Next na lang natin yan. Sa second level natin. Kasi meron tayong tinatawag na NPC 1. Ito, NPC 1 to. Or NDO 1. Tapos sunod yung NPC 2, 3, 4, hanggang 5. So, ibig sabihin, along the way, along the way na ginagawa mo yung business habang nag-i-invite ka, habang nagpapalaki ka ng grupo, nagtitraining ka rin. Ako, kahit ngayon, nag-NDO pa rin ako eh. Kasi meron talagang sinasabi ng panibago na sasabihin yung, for example, ang pinaka-the best kong gustong NDO, Sir Jurgen Gonzalez. So, Sir Jurgen Gonzalez, talagang grabe, ang galing. Pero meron pa rin siyang mini-mention na mga ibang words eh. Kaya natututo talaga. Okay. So, may ka ba? May question ka pa ba, Jay? May concern, question, objection, reaction? Sa ngayon mo, wala na. Maliwanag na. Malinaw ba? Buti may internet. Oo, malinaw. Oo. Ilang na sila up? Ha? Ilang bago lang sila? Bagong join lang? AJ pala apps. Siya ang bago kong direct. Pa lang? September, 1 month pa lang. Tapos, mayroon na yan si AJ, ilan na ba ang tao ni AJ? 1, 2, 4 na. Naka-4 na yan, apps. So, picture tayo, apps. So, tingin ka. Paano ba mag-picture dito sa screen? Screenshot mo, yung laptop mo? Shift. Apple to eh. Kaya nga, meron ako dito. Try ko sa akin Apple ba yan? Mas maganda ata yung yung screen, screenshot. Nakakatuwa pala. Malinaw din naman pala, no? Akala ko kasi hindi malinaw. Sabi ko, paano naman? Shift, Command, at saka 3 up. Ha? Shift, Command, at saka 3. Command and? 3, number 3. Command 3 lang? Shift. Wala namang shift eh. Shift yung... Apple nga, ito baka control. Baba ng caps lock, may shift dyan eh. Okay, pakita ko sa'yo. Naka-control. Ito. Shift, Command. I got it. Oo, nakita ko na. Sige. Control. Balik ka na, balik. Okay. 1, 2, 3 ba? 3? Wala.
Sa Ayun! cellphone mo na lang. Nakita ko na. Pinindot ka lang. Good. Wait lang. Sabay mo silang tatlo, ipindot. One more, one more. Diba? One more. Ay. 1, 2, 3. Okay, good. Ayan, so nag-aaral din ako sa technical ng Zoom kasi syempre kailangan natin to. So next training natin, Jay, is level 2. Pero next time, Sige, ma'am. mga after para pag may mga free time lang tayo. Most of the Zoom na gagawin natin ngayon is ganito, yung presentation lang or OPP. Ang tawag nun OPP, Opportunity Plan Presentation. So pag may mga guest ka, mas maganda i-zoom na lang natin kaysa yung i-chat mo para mas clear. Sige. O kahit ano lang, sabihin ko lang 30 minutes. So hindi naman nila alam na 1 hour pala. 'Di ba? Okay. So salamat. Jay, chat-chat na lang tayo, Jay. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat, Jay. Thank you. God bless sa sa So, Friday. salamat bro. God bless na. Uy, Apps Jerome, Ano, hindi, tatry ko tong i-upload sa YouTube. Kung may YT din ako, Jay, may YouTube channel din ako. Doon ko rin din inaano yung mga training. Bye-bye! God bless! add mo na sa group. Hey, Bye-bye! Cho, bro. Congratulations, Bye-bye, bro. Jay. Salamat, Jay, Humayo ka at magpakarami. Sige, ma'am. Bye-bye! 1, 2, 3, bye!